Paupuin mo naman sila. Pwede na po kayo umupo. Good morning po. Kumusta po kayo? Amen. Ano na po, no? Second Sunday na po ng April. At ang araw po na ito ay umpisa ng Holy Week. Yan. So, technically, Palm Sunday po ngayon, ano? Yan. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. At ako po ay nagagalak na makapagsalita po muli sa inyong harapan ngayong umaga. Okay. So, ang teksto po ating pagbabatayan ngayong umaga ay matatagpuan po natin sa Colossians chapter 3 verses 1 and 2. Pero bago po tayo magpatuloy doon, ay meron po ako isang kwento. Yan. So, sa isang malayong probinsya, meron pong isang mag-asawa. So, isang araw, inutusan po ng asawang lalaki ang kanyang asawang babae na magmaneho ng isang traktora. Alam niyo po yung traktora? Yung ginagamit po sa mga sakahan. So ito yung yung parang picture po ng sakahan nila. Yan. So inutusan niya po yung asawa niyang babae na magmaneho ng traktora sa bukirin nila at hilahin ng isang disc. So now, hindi sanay pong magmaneho ng traktora yung asawang babae. Kaya tinuruan po siya ng asawang lalaki. So sabi ng asawang lalaki, "O sige, ganito. Mula dito, sa dulo ng bukirin na ito hanggang doon sa kabilang dulo, pumili ka ng isang bagay na titignan mo lang. No? Pumili ka ng isang bagay sa dulo ng bukid na itututok mo roon ang iyong paningin, ang iyong mata habang nagmamaneho ka para diretso yung aararuhin mo, para diretso yung ganyan niya. No? So, sinunod naman ng babae yung plano. Pinaandar niya yung traktora, nagsimula siyang magmaneho, at yun, pagpunta siya doon sa dulo ng bukid. Maya-maya, napansin niya yung asawa niya, tumatakbo sa gilid ng traktora na minamaneho niya. No? At sinusubukan pong kunin yung attention niya. So, parang gumaganon yung asawa niyang lalaki. No? And huminto siya, sabi ng babae, ano ba problema? Bakit parang hinahabol mo ako? May problema ba? So paglingon niya doon sa asawa niyang lalaki, napansin niya sa likod na liko-liko pala yung dinadaanan niya. Hindi diretso yung dinadaanan niya gaya nung inaasahan niya at gaya ng dapat. So ipinaliwanag po ulit ng asawang lalaki, kailangan pumili ka ng isang bagay na tiyak at hindi gumagalaw doon sa kabilang dulo, no? At doon ka tumingin habang nagmamaneho. So sumagot po yung babae, sabi niya, meron naman akong pinili Nakatingin nga ako doon, So, tinanong niya, ano ba yung tinitingnan mo? Ano ba yung tinutumbok mo? Ngayon, sabay tinuro ng babae yung tinutumbok niya, tapos napansin niya, parang gumagalaw. Yun pala, ibon po pala yung tinitignan niya. So, yung ibon, patalon-talon siya doon sa bukirin. Kaya ang nangyari, sinusundan niya yung ibon, paliko-liko din yung ganyan niya. So, hindi siya naging diretso. So, sa buhay po natin, ganun din. Kailangan maging maingat po tayo sa pagpili ng ating mga tinututukan, sa pagpili ng mga bagay na ating tinitignan, at siguraduhin natin na ito ay matibay, totoo, at hindi nagbabago. Sa mundo po na ito, marami pong marka na laging pabago-bago, no? Pero ang katotohanan na matatagpuan kay Kristo ay hindi po nagbabago magpakailanman. Ngayong umaga po, pag-usapan po natin ang isang mahalagang tanong. Saan nga ba natin, bilang mga Kristiyano, uulitin ko po, saan nga po ba natin itinatali ang ating mga isipan? Saan po ba natin itinutuon ng ating mga puso? Sa bawat araw po na dumaraan, ano ba talaga ang pinipili nating pagtuunan natin ng ating atensyon? Sa mga bagay bang lumilipas, nagbabago, sa mga bagay na makamundo, o sa mga bagay na makalangit at walang hanggan? At paano nga po ba natin matututunan na ituon ang puso't isipan natin sa mga bagay na nasa langit? Bago po tayo magpatuloy, saglit po tayo manalangin. Panginoong Diyos na dakila sa lahat, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito na ibinigay mo po sa amin.
Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na muli po ay magsasama-sama kami at magsasalo-salo, Panginoon, sa mga salita mo na inihanda mo para sa amin ngayong umaga. Gamitin mo nga po ang iyong lingkod, Panginoon, upang maihatid, Lord God, ang iyong mensahe para sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Nawa ito po ay mag-minister sa aming mga puso, Panginoon, at maranasan po namin sa aming mga buhay ang pagbabago at mga pagpapala mo, Panginoon. Buhat, Lord God, at kalakip, Lord God, ng mga salita mo na ito na amin pong tatanggapin sa umagang ito. Patuloy, O Diyos, na i-focus mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso sa iyo sa umagang ito. Tanggalin mo po ang lahat ng alalahanin ng aming mga kapatid, Panginoon, kung meron mang mga bagay, Lord God, na gumugulo sa aming mga isipan, Panginoon, na aaring maging dahilan na hindi namin mapakinggan ang iyong mensahe, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, we rebuke all of these things, Lord Jesus. We rebuke, Panginoon, ang lahat ng mga alalahanin, lahat ng worries, Lord God, lahat ng takot, Lord God, lahat ng mga bagay, Lord God, na maaaring maging hindrance, Panginoon, upang maihatid sa amin, Lord God, ang iyong mga salita. Salamat, Lord. Sinusuko namin sa iyo ang lahat ng mga bagay na ito at ibinibigay namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga puso sa umagang ito. Sa iyo po namin nagkakatiwala ang lahat. Minabalik lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, now, muli po ang teksto pong ating pagbabatayan ngayong umaga ay matatagpuan po natin sa Colossians chapter 3 verses 1 and 2. Hayaan niyo pong basahin ko pong muli sa inyo ang mga talatang ito. No? 2 verses lamang po tayo ngayong umaga. Sa English po ang sabi dito, if then you have been raised with Christ, we have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. Sa Tagalog naman po ang sabi dito, yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ituon nyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip nyo, hindi ang mga bagay na panlupa. So baybayin po natin itong 2 verses na ito. No? Umpisahan po natin sa pag-address ni Apostol San Pablo. By the way, si Apostol San Pablo po ang nagsulat nitong Colossians, no? Umpisahan po natin sa pag-address ni Apostol San Pablo sa kung sino po yung kinakausap niya. Ang sabi niya po dito sa verse 1, no, if then you have been raised with Christ. Ang sabi po sa Tagalog, yamang binuhay kayong muli kasama ni Kristo. So ano pong ibig sabihin ng binuhay kayong muli? No? Yamang binuhay kayong muli, binuhay tayong muli. Ano ibig sabihin? Binuhay ba ako muli? Patay ba ako? Namatay ba ako tapos binuhay akong muli? Tingnan po natin yung konteksto na ipinakita po ni Apostol San Pablo bago niya pa po isulat itong chapter 3. So sa chapter 2, mababasa po natin sa Colossians chapter 2 verses 13 hanggang 14. Pakita po natin yan. Medyo maliit lang po pero basahin ko po sa inyo. No? Sabi dito, kayong dating patay dahil sa kasalanan. So, make sense, no? Kasi ang sabi niya doon sa chapter 13, yamang kayo'y muling binuhay. Ibig sabihin, patay po pala talaga tayo. Naunawaan po? No? Bakit tayo kailangang buhayin muli? Kasi patay tayo sa kasalanan. Sabi niya, kayong dating mga patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi saklaw ng pagtutuli ayon sa kautusan. O, putulin po muna natin doon. No? Bakit tayo kailangan buhayin muli? Kasi patay daw po tayo sa kasalanan. No? Anong ibig sabihin ng patay sa kasalanan? Namatay ako sa kasalanan? O paano ba yon? Paano ba natin maintindihan yon? No? Ano ba ang ibig sabihin na tayo ay patay sa kasalanan? So napakinggan po natin ito. Ito po ibig sabihin na patay tayo sa kasalanan. Nang magkasala po ang ating unang ama't ina. Sino ang una nating ama't ina? Si Eva at saka si Adan. So now, nagkasala si Eva at si Adan sa Hardin ng Eden, sa Genesis chapter 3 po, no? Dinala nila sa perpektong daigdig na nilikha ng Diyos ang kamatayang pisikal at espiritual. Nagkasala sila, binitbit nila doon sa perpektong daigdig na nilikha ng Diyos para sa atin ang kamatayang pisikal at espiritual. Technically, dinoble dead po tayo ni Eva at Adan. No? Namatay tayo physically at namatay tayo spiritually. No? Kasi po nung nagkasala sila, ano ang binigay na kaparusahan ng Diyos? May kamatayan. Ibig sabihin pala, kung hindi pala nagkasala si Eva at Adan, hindi pala tayo mamamatay. No?
Nung nagkasala po si Eva at Adan, nagkaroon ng kamatayang spiritual at physical. No? Nung nagkasala sila, dahil nagkasala po ang ating unang ama't ina, namana po natin yung kasalanan na yon. Ang tanong natin ngayon, bakit kailangan kong manahin? Hindi naman ako yung nagkasala eh. Hindi naman ako kasali nung kumagat sila ng pinagbabawal na bunga eh. Wala pa naman ako noon eh. Bakit ako nadamay? No? Pero makikita po natin sa Romans chapter 5 verse 12. Ang sabi po dito, no, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat lahat ay nagkasala. So, ang dinidescribe po dito, si Eva at saka si Adan, nung nagkasala daw po sila, pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, no? At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil nagkasala po si Eva at Adan, pumasok po ang kamatayan, no? Wala po tayong magagawa doon. No, kung ang tanong natin, hindi naman ako kasali doon, bakit ako nasama sa mga mamamatay? Ganun po ang kumbaga, ang justice ng Lord. Ganun po ang preference niya. Wala po tayong magagawa. And in the first place, wala po tayong karapatang questionin siya. Amen? So ngayon, ano ba ang sitwasyon kapag sinabing patay tayo sa kasalanan? So, lahat daw po tayo ay patay sa kasalanan. So, ano ang sitwasyon pag sinabing si Gauden ay patay sa kasalanan? Si Sister Angie ay patay sa kasalanan? Si Tita Silang ay patay sa kasalanan? Ano ibig sabihin na patay tayo sa kasalanan? No? Ang sitwasyon po dito, ang ating espiritu ay patay sa mga bagay na ukol sa Diyos bago pa man natin isuko ang ating sarili na udyok ng banal na espiritu. So sa original po nating kalalagayan, wala pong kabutihang makikita sa ating sarili upang magkaroon ng pagnanasang magpasakop sa ating manlilikha. Kumbaga, tayo ay pinanganak na makasalanan, namanan natin ang kasalanan at kamatayan. At dahil doon, walang kabutihang makikita sa atin, no? Walang pong kabutihang makikita sa ating sarili upang magkaroon ng pagnanasa, upang magkaroon ng drive para magpasakop sa ating Diyos. Kumbaga, wala tayong heart para magpasakop sa Lord. No? Dahil nga po patay tayo sa kasalanan no? Tayo ay mga patay sa espiritu at walang kakayahang buhayin ng ating mga sarili. Katulad po ng isang bangkay na kunyari ay kumbaga kung ang isang bangkay na namatay na, wala siyang kakayahang buhayin ng kanyang sarili. No? Katulad ng isang bangkay na walang magagawa upang tulungan ng sarili niya, ganun din po tayo, no? Hindi natin kayang iligtas at linisin ang ating mga sarili mula sa kasalanan. Ni hindi nga po natin magagawa na magkaroon ng hangarin o pagnanasa na sumunod sa Diyos. No, ganun po yung sitwasyon natin. Patay tayo sa kasalanan, hindi natin kayang buhayin ang ating sarili, at wala tayong kakayahan wala tayong puso para sumunod at magpasakop sa Diyos. Tayo ay patay dahil sa ating kasalanan at ang isang taong patay ay nangangailangan ng isang magbibigay buhay upang siya ay mabuhay. No? Dalawang bagay po yung description sa atin ni Apostol San Pablo dito, no? Ang sabi niya doon, balikan po natin yung Colossians chapter 2 verses 13 hanggang 14. Ang sabi niya doon, kayong dating patay dahil sa kasalanan. That's the first description. Tayo daw po ay patay sa kasalanan. Pangalawang description para sa atin, no? Kayong mga hintil na hindi saklaw ng pagtutuli ayon sa kautusan. No? Yun po yung pangalawang description sa atin. Hintil na hindi saklaw sa pagtutuli ayon sa kautusan. So, ito pong isinulat na ito na letter ni Apostol San Pablo para sa Colossians. Ito po ay pinopertain niya o ibinibigay niya para sa mga tao sa Colossae. Sabihin niyo nga po, Colossae. Ayan, ang Colossae po ay tinitirahan ng mga Colossians. Wow. So, ano po ang tawag sa mga tao na tumitira sa putatan? Potations? No? So, sa mga tao po sa Colossae, tinatawag na Colossians. Naunawaan po natin, malinaw po sa atin yon. At ang Colossians po, ang mga Colossians po ay primarily mga Hentil sila. Hindi po sila Hudyo. Kapag sinabing Hentil, malinaw po sa atin yon, no? Kapag sinabing Hentil, ibig sabihin, hindi sila Hudyo. Hindi sila kasama sa lahing Israel. Hindi tayo kasama sa lahing pinili dahil Pilipino tayo at hindi tayo Israelites. Hindi tayo kasama sa mga lahing pinili. Ang tawag sa atin ay mga hintil. Naunawaan po natin.
So, yung term na Colossians, nagre-refer siya sa mga tao na nakatira sa Colossae o Colossus sa Tagalog. And ito pong Colossians na ito, itong Colossae na ito ay matatagpuan natin sa Asia Minor. No, isa po ito sa mga pinuntahan ni Apostol San Pablo sa mga missionary journeys niya. So sa modern day, ang Colossae po ay ang bansang Turkey. 'Yon. So kung titingnan po natin sa mapa, malapit na po sa Pilipinas. Kumbaga, nasa Asia na siya nasa Asia Minor na siya. So, aabot na po sa atin yun. Kaya thank you Lord kasi umabot po sa Pilipinas ang salita ng Panginoon. At nandito po tayong lahat ngayong umaga at nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Pinupuri natin siya dahil sa kabutihan niya. Salamat sa Lord, no? So, na-discuss po dito yung pagtutuli. Ang sabi po dito, tayo ay mga hintil na hindi saklaw ng pagtutuli ayon sa kautusan. No? Napag-usapan po natin sa mga nakaraang preachings, na-discuss ko na po ito sa ibang mga nakaraang preachings natin, no? Na ang pagtutuli in the past, yung pagtutuli noong mga nakaraang panahon, ito po ay tanda. Kumbaga, kapag sinabing tuli ka, tanda yon na branded ka ng Diyos. Naunawaan po natin? Kumbaga, inutusan po ang mga Israelites noong unang panahon na ang lahat ng mga kalalakihan dapat magpatuli. Dahil sa lahi po ng mga Israelites, kapag tuli ka, ibig sabihin, kasama ka sa lahing pinili. Naunawaan po natin. Kumbaga, ikaw ay kasali sa lahi ni Abraham. At kapag lahi ka ni Abraham or kasama ka sa lahi ni Abraham, kasama ka sa lahing pinili ng Diyos. Kanya ka. Pagmamay-ari ka ng Diyos. Sakop ka ng kapangyarihan, ng pag-ibig, ng pag-aaruga, pagliligtas, at lahat ng mga ibinibigay sa atin ng Diyos. Kaso, hintil tayo. Hindi tayo kasali. No? Tayo ay mga hintil. Ang sabi diyan, hintil na hindi saklaw sa pagtutuli ng kautusan. Yun po ang problema natin. Hindi po tayo kasali sa lahing pinili ng Diyos. Pero dito po papasok ang mabuting balita. Meron pong good news para sa mga hintil. Sino po dito ang hintil? Lahat po tayo hintil. Hindi po, Israelite po ba kayo? Sino po dito ang Pilipino? Wala. Ano po kayo? Pilipina. Talaga namang, ayaw palang Pilipino Kapag tayo po ay hindi Israelites, tayo po ay mga hentil. O sino ang hentil? Taas ang kamay. Yan. Tayo po ay mga hintil, no? At sabi, hindi daw po tayo saklaw ng pagtutuli ayon sa kautusan at hindi daw po tayo, patay daw po tayo dahil sa ating kasalanan. Pero ang good news po para sa ating mga hintil, ito po ang gospel. Samahan niyo po akong baybayin ang kagandahan ng mabuting balita ng Diyos, no? Next slide po tayo. Sabi din, tama ba? Hindi, yung una po pala. Yeah. Okay. Dito po papasok ang gospel, ang mabuting balita ng Diyos. Samahan niyo po ako na baybayin ang kagandahan ng mabuting balita ng Diyos. So ito yung sitwasyon natin. Kayo ay mga patay dahil sa kasalanan. Kayong mga hintil na hindi saklaw ng pagtutuli ayon sa kautusan. Ano po ang sabi? Binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo, pinatawad niya ang ating mga kasalanan, pinawalang bisa ang lahat ng nasusulat na alituntunin laban sa atin, pati na ang mga pananagutang kaugnay nito, at pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Ito po yung sitwasyon natin. Nare-realize po ba natin? Wala po tayong pag-asa. Pero ito po yung ginawa ng Diyos para sa atin. Sabi, binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. That's number 1. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan. No? Pinatawad na po tayo. Pinawalang bisa. So dahil nga may kasalanan tayo, dapat tayong parusahan. Pero ang ginawa ni Jesus Christ, pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati na ang mga pananagutan, kaugnay nito. At ang lastly, pinawi niya ang lahat ng ito nang ipinako siya sa krus. Ganun po kaganda ang ebanghelyo ng Panginoon. Ganun po yung pag-ibig sa atin ng Diyos. Wala na tayong pag-asa no? Patay na tayo Patay ka na patay na tayo pero bigla tayong sumakses, ganun. Patay na tayo. Sabihin mo nga sa katabi mo, binuhay ka ng muli ni Kristo.
Naunawaan po natin yung ibig sabihin ng raised with Christ. Pinag-uusapan po natin dito yung raised with Christ. Tayo daw po ay binuhay na muli kasama ni Kristo. Kasi nga patay tayo dati. Tas hentil pa tayo, hindi pa tayo kasama sa lahing pinili. Pero dahil sa kagandahang loob ng Diyos, pinawi lahat yun ni Jesus Christ nung pinako siya sa krus ng Kalbaryo. Pwede po ba nating palakpakan ng Diyos natin? Ganun po kalawa, kaganda ang pag-ibig ng Diyos. Hentil tayo, patay tayo sa kasalanan, wala tayong kakayahang iligtas ang ating sarili, hindi tayo parte ng lahing pinili ng Diyos. Sa madaling salita, wala po tayong pag-asa. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, binuhay tayo ng Diyos, pinatawad ang kasalanan, pinawalang bisa ang lahat ng pananagutan, at pinawi ang lahat ng yon nang ipinako siya sa krus ng Kalbaryo. So taas po ang kamay ng lahat ng binuhay kasama ni Jesus. Ang dami, palakpakan po natin si Lord. Ang daming binuhay. O eto, nagtaas po kayo ng kamay, no? Binuhay tayo kasama ni Jesus. O eto nga, hindi pa po tayo tapos. No? Dahil raw po tayo ay binuhay kasama ng Diyos, kasama ni Jesus Christ. Ito naman po ang responsibilidad natin. Akala nyo, binuhay-buhay lang tayo, ha? Meron po tayong responsibilidad, meron pong utos para sa atin. O nagtaas po ng kamay ang lahat ng mga binuhay ni Jesus Christ, ay binuhay kasama ni Jesus Christ, no? Ngayon, ito naman po yung responsibilidad para daw po sa lahat ng binuhay kasama ni Kristo. Ang sabi doon, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. No? Sa Tagalog, ano po ang sabi doon? Yamang kayo ay binuhay muli kasama ni Kristo, ituon nyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit. Sabi, ituon daw po ang pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Malinaw naman po yun, no? Ang sabi, ituon daw po natin ang ating mga isipan, ang ating mga puso, ang ating mga mata sa mga bagay na nasa langit at hindi daw po sa mga bagay na nasa lupa. Ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin kapag sabing ituon ang mga bagay na nasa itaas, nasa langit? Ibig sabihin ba nun, lagi akong titingala? Sa lahat ng pagkakataon, naglalakad ka sa kalsada, no? Nakatingala ka. Kasi sabi nung sa preaching, Kaya ba't to, ituon ang mata sa nasa itaas Nasa langit Nag-work ka, no? Tapos imbis na ang itatype mo sa boss mo, no? I hope this email finds you well. Ang na-type mo, I hope this email finds you hell. Nagluluto ka, nakatingala ka, imbis na asin yung mailagay mo sa tinola mo, asukal, naging matamis pa yung tinola mo, no? Ano pong merienda mamaya? Lomi? Hindi naman po asukal yung nailagay. Hindi po ibig sabihin na pag sinabi pong ituon nyo ang inyong paningin, ang inyong isipan, ang inyong mga puso sa mga bagay na nasa langit, lagi tayong titingala. No? Ano po ang sabi? Seek the things that are above where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. Seek, in Tagalog, ituon nyo ang inyong mga pag-iisip saan daw po? Sa mga bagay na nasa langit. Ano po ba ang mga bagay na nasa langit? No? Ano ang mga bagay na panglangit ang isaisip nyo? Yun po ang utos sa atin, no? Hindi ang mga bagay na panlupa. So ang tanong po natin, paano na naman? Paano ko bang itutuon ang aking isipan, ang aking puso? Ano ba yung mga bagay na panlangit na kailangan kong isaisip? Ano ba yung mga bagay na nasa langit na kailangan ilagay ko sa isip ko? No? Paano na naman itong utos na ito, no? Ang first step po dito para masunod po natin itong utos na ito na ituon ng ating mga sarili, ang ating isipan, ang ating mga puso sa mga bagay na panlangit ay pipiliin mong ituon ang iyong puso, isip, at paningin sa mga bagay na nasa langit. Kasi in the first place, hindi mo pinili, you didn't choose to focus your hearts, your mind, your eyes on things that are above. Wala pong mangyayari. No? Pero kung in the first place, una pa lang, pinili mo na, o sige, Lord, ngayon pa lamang, dinedeclare ko na itutuon ko ang isip ko, ang puso ko, ang paningin ko sa mga bagay na nasa langit. Lahat ng mga bagay na susunod na desisyon mo sa buhay, lahat ng mga perspective mo sa buhay, susunod na yun Kasi in the first place, nagdesisyon ka sa buhay mo na ikaw
ay susunod na sa Panginoon, na itutuon mo ang isip mo, ang puso mo, ang ating mga paningin sa mga bagay na nasa langit. Kasi kapag nauna na pinili natin or iset yung utak natin, yung puso natin sa mga makalangit na bagay, magtutuloy-tuloy na po yun. Maiimpluwensyahan na nun yung mga goals natin, yung mga course of actions natin, yung mga pangarap natin, yung mga perspective natin sa buhay, yung outlook natin, mag-iibang lahat ng yon kung pipiliin natin na i-focus kay Jesus Christ ang ating mga puso. Amen? O sabihin na natin, napili na natin, nakapag-decide na tayo, na parang, sige po Lord, itutuon ko na po ang pag-iisip ko sa mga bagay na nasa langit. So ang tanong naman natin ngayon, ano ba yung mga bagay na nasa langit? Ano ba yung mga bagay na panlangit? No? Napakarami po. Umpisahan po natin sa pinaka-basic. Pananalangin. Sino po dito ang nananalangin? Araw-araw, oras-oras, minu-minuto ng ating mga buhay. No? Sino po dito ang nakakatulog sa gabi sa prayer time niya? Medyo po. Normal naman po yung makatulog, pero ang hindi po normal ay matutulog ka na lang nang hindi ka man lang nag-umpisang manalangin. No? No, hindi naman po natin sinasabi na dapat ay natutulog tayo sa gitna ng panalangin. Pero kumbaga, kung in the first place ay hindi mo piniling manalangin sa Panginoon, doon po tayo may problema. O sino po dito ang nagbabasa ng Bible? O, nung nakaraang preaching ko po, naaalala ko po yun, second Sunday last month, no? Sabi po natin, magdadala tayo ng Bible. Sige nga po, pwede nyo po bang itaas yung mga Bible nyo? Ayan ang sinasabi ko sa inyo ngayon. Ilang beses po nating pinapaalala na magdadala po tayo ng Biblia. Tayo po ay pumupunta sa simbahan, sa bahay ng ating Diyos, nagsasama-sama at nagpupuri, wala man lang tayong dalang Bible. Ano po ang laman ng bag nyo? Ano po, mas madami pa po bang dyan? Biskuit? kesa Bible? No? Sa susunod po na linggo, magdadala po tayo ng Bible, amen? Gaano po ba kabigat ang Bible para bitbitin ng isang araw pag linggo? Sa school, mga kabataan, gaano kabigat ang bag nyo? Anong laman ng bag nyo? Sandamukal na papel, notebook, libro. Kung pag sa school nga, laki-laki ng bag natin na dinadala natin sa school, araw-araw yun pero pag linggo, wala man lang tayong dalang Biblia. Ano ba? Nahihiya po ba kayo magbitbit ng Bible sa kalsada? Sino po dito nahihiyang magbitbit ng Bible sa kalsada? Ay, may problema po tayo kung ganon. No? Magdala po tayo ng Bible, amen? Mahina, ayaw talaga. Parang no? Magdadala po tayo ng Bible, amen? Amen! Malakas po yan, Sinasabi ko sa inyo. May attendance po si Pastor next week. Nakabantay po si Pastor dyan sa mag-check. May Bible ka ba? Sige, pasok. May Bible ka ba? Sige, pasok. Pag walang Bible, dyan po mag-worship sa hagda. Hindi, joke lang po. Joke lang po yun, Audio Bible. Ipapakita sa cellphone, no? Okay lang po sa cellphone, pero kumbaga, di ba? Sakripisyo para sa, iPad. Sa iPad na lang. Scroll lang, no? Ano pa yung mga bagay na panlangit? Witnessing. Pag-share ng gospel. Sino po dito? Kailan po kayo huling nagbahagi ng salita ng Diyos? Ng gospel. Kailan po kayo nagbahagi, huling beses na nagbahagi ng mabuting balita sa inyong kaklase, sa inyong kumpare? Kailan po ang huli nating pag-share ng gospel? No? Parte po ito ng bagay na panlangit. No? Ito po yung mga bagay na panlangit, no? Fellowship, no? Sino po dito sa mga kananayan po, kailan po ang huli niyong fellowship? Kahapon. Wow. Ang mga kabataan, ang huli nating youth fellowship ay last Sunday, no? Pero ito pong ginagawa po natin sa every worship service, ito po ay tinatawag na fellowship. Kumbaga tayo po ay nagsasama-sama para purihin ng Panginoon at magpalakasan sa bawat isa po. No? Encouragement para sa bawat isa. That's what we call fellowship. Isa po yun sa mga bagay na panlangit. Kaya wag po natin kakaligtaan na umattend ng Sunday worship. Amen?
Wag po natin pipiliin ng mga bagay over Sunday worship. Amen? Ayaw? Sige. Hindi na po tayo magpipilitan dito. Paalala lang po para sa atin, no, na mahalaga po ang fellowship. Mahalaga po na umattend po tayo mga discipleship groups natin, umattend po tayo ng worship service natin, fellowship ng mga ministry natin, no? And ang pagmi-ministry din po ay isang bagay na panlangit, no? Sa oras po na ito, kung tatanungin ko po kayo, ano ang ministry na kinakapalooban mo? Saan ka kasali na ministry sa church natin ngayon? Kasi kung wala po kayong nasa isip, kung wala po kayong naisip in the first place na tinanong, bakit po wala? Ilang taon na po tayo sa church na ito? Ilang taon na po tayong nag-a-attend ng worship service sa Cornerstone Christian Community? Ano po ang ministry na hinahawakan nyo ngayon? Ano po ang ministry na kinapapalooban nyo po ngayon? No? Ang discipleship ministry po ay isang form of ministry. Kung kasali po kayo sa mga discipleship groups, kasama po yun sa ministry. No? Pero kung wala po talaga tayong kinakasalihan o wala po tayong mga bagay na ginagawa sa loob ng iglesia para sa Panginoon, yun po ang tanong natin, bakit wala pa po tayong ministry? At ang encouragement ko po para sa atin ngayon, kung wala pa po talaga tayong ministry na kinapapalooban, ay makipag-usap po tayo sa Panginoon. I-check po natin sa Lord, Lord, ano ba ang gusto mong gawin ko sa lifetime na ito? No? Mula bata, sa mga kabataan, sa mga YA po, mga kananayan, sa ating mga lolo at lola, sa mga katatayan, kahit ano pa man pong edad natin, dapat po, wala pong edad ang pagmiministeryo. Yun po, no? Wala pong edad, hindi po nasusukat sa sakit ng likod ang pagmiministeryo. No, kahit masakit ang likod mo, ang tuhod mo, kahit pa may mga bagay kang iniinda sa katawan mo, hindi po yan dapat maging hadlang para makapagministeryo tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Sabi nga po sa isang kanta, naalala ko lang po, no, sabi doon, habang mayroong lakas, habang may hininga, sa'yo magpupuri at sasamba, tuwi na ang puso kong ito'y iaalay sa'yo. Panginoon, ako'y gamitin mo. Habang may lakas pa tayo, habang may hininga, magpapagamit po tayo sa Panginoon. Amen? Amen. No? Okay. May bago po tayong trip ngayon. Pag sinabi kong ang mga bagay na panlangit ang isaisip nyo, ang itutugon nyo po sa akin, hindi ang mga bagay na panlupa. Okay? Pag sinabi ko po, kunyari, practice po tayo. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip nyo, tugon? Yan! O, isa pa po, ang mga bagay na panlangit ang isaisip nyo. Tugon? Okay. Sabi po dito, malinaw po yan, no? Hindi naman po natin kailangan sobrang i-explain kung ano po ito, no? Ang mga bagay na panlangit ang isaisip nyo, hindi ang mga bagay na panlupa. No? Set your mind on things that are above, not on things that are on earth. So, ang tanong ko po sa bawat isa po sa atin ngayon, ano po ang most played music mo sa Spotify? Magtapatan po tayo ngayong umaga. Ano ang huli mong sinearch na kanta sa YouTube? Kapag nag-work ka o naglilinis ng bahay, pag nasa biyahe, nakasalpak ang AirPod Max mo. AirPod Max. O yun nga, kunyari, may nakasalpak na earphone sa tenga mo o nagpapatugtog ka sa mga speaker mo sa bahay, no? Habang naglilinis ka ng bahay, imbis na ang tugtog mo ay salamat, salamat. Ang tugtog mo ay kung liligaya ka sa piling ng iba at kung ang langit mo. Naguhugas ka ng pinggan, no? Imbis na ang kanta mo ay mahal na mahal kita, Panginoon. Ang tugtog mo ay, kay rami ng... winasak na tahanan. Talaga naman. Ano po ba yung mga bagong kanta ngayon?
Yung, nagsimula sa simple na pasulyap. Sinasabi ko sa inyo, ha? God will make a way tayo. Kayo naman. Napakarami. Alam nyo po, ito po yung isa sa mga tip ko sa inyo. Napakarami pong genre ng Christian music. Kung gusto nyo po ng rock-rockan, may rock-rockan pong Christian music. Kung gusto nyo po ng classical, may classical po na Christian music. Kung gusto nyo po yung chill-chill lang na mga tugtugan, marami pong Christian music na ganon. Kung gusto mo ng rap, may Christian music na rap. Totoo po. Wala po tayong dahilan para hindi pakinggan ang mga awitin para sa Panginoon. Ang sabi po sa atin, set your minds on things that are above. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip nyo. Tugon! Ano po ang pinapakinggan natin? Sasabihin sa akin, Kuya, Christian naman yun biblical naman yun. Yung bagong tugtog ngayon, ba't adan? Ba't adan? Biblical naman yun ba't adan yun Ito po isang example lang po yun, na serious note. Ano po yung pinipili nating pakinggan na tugtugin? Ang sabi po dito, ang mga bagay na panlangit ang isaisip nyo. Tugon. Ito na naman po tayo sa mga examples, Sa school, anong pipiliin mo? Worship service o school works? Ang sabi, ano yan? Ang mga bagay na panlangit ang isaisip nyo. Tugon. So, panlupa po ba yung pag-aaral? Panlupa po ba yung schoolworks? Technically, oo Kung pinipili mo yun over sa mga bagay na panlangit, yun po ang masama. Pero hindi ko sinasabing huwag kayong mag-aral, ha? Tinotolerate po namin mga kabataang nag-aaral dito sa church. At least nandito sila. At least nandito po sila. Uma-attend ng worship service, o youth fellowship, o practice ng kung ano-ano. Anong pipiliin mo? Kung kailan may discipleship group, saka ka maglalaba. Ang bihira ka naman. Magsiset ka ng practice sa school, araw ng linggo. Magsiset ng lakad, araw ng linggo. Magbubuk ng travel, araw ng linggo. Gagala with friends, araw ng linggo. Tapos pag tinanong mo, bakit wala ng Sunday worship, ang sasabihin sa'yo, busy lang po Magbago na po tayo. Tapikin mo nga yung katabi mo, sabihin mo, magbago na tayo. Magbago na po tayo. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip nyo, tugon. Amen. Lagi po nating i-declare yan, Pipiliin po natin ang Diyos, Kaya na-appreciate po natin yung mga kapatid natin na may importanteng kailangan gawin ng linggo, pero pinipili pa rin na umattend muna ng worship service, sa kanya gagawin yung mga kailangan niyang gawin. Palakpakan po natin yung mga kapatid natin na yun, Pipiliin po muna natin ang mga bagay na panlangit. Kung importante po talaga yung mga bagay na kailangan natin gawin ng linggo, after worship service po natin gawin. Amen? Fourth commandment po in the 10 commandments of the Lord, matatagpuan sa Exodus chapter 20. Ang sabi po dito, lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kang magtatrabaho. 6 days kang magtrabaho. Sabi ng Lord, wala akong problema. 6 days kang magtrabaho. Tapusin mo ang lahat ng dapat mong gawin. Subalit sa ika-7 araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sabi dito, sa araw na ito'y huwag kang magtatrabaho ang sino man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, ang mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, pati ang mga aso daw po ay bawal pagtrabahuhin, Ni ang mga dayuhang nakikipamahay sa inyo, 6 na araw kong nilikha ang langit. Ang sabi ng Diyos, 6 days kong nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng nasa mga ito. Ngunit namahinga ako sa ika-7 araw, kaya't ito'y aking pinagpala at inilalaan para sa akin. Isang paalala po para sa atin na ang araw ng linggo, araw ng pamamahinga ay para sa Diyos. Amen? Amen. Iset na po natin yun,
Kasi ang sabi po, no, ang mga bagay na panlangit ang isaisip natin, hindi ang mga bagay na panlupa. Dito na po ako magtatapos. Colossians chapter 3 verses 1 hanggang 2. Sabi dito, yamang binuhay kayong muli kasama ni Kristo, ituon nyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip nyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Kahit po mahirap ang buhay, isipin po natin mga kapatid, may langit. May destinasyon po tayo. Sino po dito ang naka-experience ng mag-hiking? Yung umakyat ng bundok, no? Grabe yung pagod sa pag-akyat. Meron po akong isang experience noon. Hindi po talaga ako nag-hike. Hindi po ako umaakyat ng bundok or trekking or anything kasi mahina po yung katawan ko, hinihingal po ako. Pero nung time po kasi na yon, yung client po namin ay magtatanim sila ng mga puno sa tuktok ng bundok. So sinamahan po namin sila, habang pinipicturean ko sila, umaakyat po kami ng bundok. And doon ko po na-experience na sobrang nakakapagod. Pero pagdating mo pala sa summit, pagdating mo doon sa tuktok, at nakita mo na yung ganda ng lugar, kumbaga, napapahinga yung puso mo. No? Nakita mo yung ganda ng lugar, kumbaga parang worth it yung pinagod mo paakyat. Mapapagod ka na nga lang ulit pababa. No? Kumbaga, grabe yung pagod mo paakyat, pero pag nakita mo na yung summit, gumagaan yung pakiramdam mo. Feeling mo, success ka na eh. Bigla kang sumakses, pero step by the step pala, bago ka sumakses. No? Alam niyo po, nung nagsikihor po kami, pagod na pagod po ako sa biyahe. Talaga naman. Sobrang init. Pero pag nakita niyo po yung ganda ng mga beach sa Sikihor, kumbaga, worth it yung pagod. No? Sa buhay po natin, mahirap ang buhay. Nakakapagod ang buhay. Pero pag nakita po natin yung katotohanan na may langit na pupuntahan natin after this life, meron po tayong kapayapaan. No? Kahit mahirap ang buhay, isipin po natin mga kapatid, may langit. May destination po tayo. Focus lang po tayo sa goal natin. No? Ituon natin ang ating pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Kahit todo subsub ka na sa pag-aaral, pero mababa pa rin yung nakukuha mong grades after all, ang iisipin mo na lang kapatid, may langit. No? Kahit sa tingin mo, lagi kang behind sa mga kaklase mo, na hindi ka makahabol-habol. Sila, effortless lang sila, no? Pero nakakapag-excel sila. Pero tayo, halos hindi na tayo natutulog kakaaral, pero average pa din yung nakukuha natin. Pero okay lang yan, kapatid. Kasi may langit tayo. Kapag nanghihinawa ka na sa trabaho, ginagawa mo naman yung best mo, pero feeling mo hindi ka na umuusad. Nakikita mo yung mga kabatch mo na nakakabili ng bahay, ng lupa, ng kotse, nakakapag-travel sa iba't ibang bansa, nakakakain sa mga fine dining restaurant, nakakabili ng mga mamahaling damit, ng mga bags. Sa tingin mo, successful na sila. Pero ikaw, tinitingnan mo yung sarili mo na parang stuck ka lang dito, na stuck ka pa rin. Kapatid, alam mo yung lamang mo sa kanila? May langit kang uuwian after this life. No? Isipin mo kapatid, iba ka. Biruin mo, napagsasabay mong i-work out yung career mo, yung pamilya mo, yung lahat ng pinagkakakitaan mo, yung business mo habang gumagawa ka ng ministry para sa Lord. Kaya mong pagsabayin yon, hindi kaya ng lahat yan kapatid. Kaya dapat proud tayo sa sarili natin. No? Na hindi natin iisipin na behind ako sa mga kabatch ko, sila may ganito sila. Pero ang iisipin po natin, kung may ganyan sila, may langit naman ako. Wala man tayong magagarang gamit, alahas, kotse, mamahaling damit, okay lang yan mga kapatid. Focus lang tayo sa goal. Ituon natin ang isipan natin, ang puso natin, ang paningin natin sa mga bagay na nasa langit. Wala ka mang bahay sa ngayon. Dito sa lupa, isipin mo, may bahay ka nang nakahanda sa langit na si Kristo mismo ang nag-prepare para sa'yo. Papatunayan ko po yan sa inyo. John chapter 14 verses 2 hanggang 3. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda kayo ng matitirahan. At kapag naipaghanda ko kayo ng matitirahan, ako ay babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon.
Wala ka mang bahay ngayon, kapatid, dito sa lupa, may bahay ka nang pinirepair mismo ni Jesus Christ sa langit. Kaya wag po tayo manghihinawa sa buhay na ito. Ang iisipin po natin, may langit tayong pupuntahan. Kung pagod ka nang makipagsapalaran sa buhay na ito na puno ng pagsubok, araw-araw na lang may problema, hindi na natapos ang lahat ng paghihirap, ang paalala po sa atin ng Diyos ngayon, ituon natin ang ating pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Nawa ang mensahe po natin ngayong umaga ay mag-minister po sa ating mga puso at mai-apply po natin sa araw-araw ng ating mga buhay. Papuri po sa Diyos, tayo po ay manalangin. Heavenly Father, salamat po sa umagang ito na ipinaalala mo po sa amin ang mga bagay na kailangan namin gawin bilang mga anak mo na tinubos mo. Hindi kami karapat-dapat, Panginoon. Patay kami sa aming mga kasalanan. Hentil kami na hindi kasama sa lahing pinili mo. Pero pinatawad mo kami. Sinama mo kami sa pamilya mo. Lahat ng mga kasalanan namin ay pinatawad mo. Pinawi mo ang lahat ng iyon, Hesukristo, nung ikaw po ay pinako sa krus ng Kalbaryo. Sa oras na ito, Panginoon, marahil mayroon po sa amin, mga kapatid, Lord God, na nahihirapan sa buhay na ito. Turuan mo kami, Panginoon, na ituon ang aming mga puso't isipan, ang aming mga mata sa mga bagay na nasa langit. Uunahin namin ang mga bagay na nasa langit, Lord God, at hindi ang mga bagay na nasa lupa. Ang dalangin ko sa iglesyang ito, Lord God, dalangin po namin na pagpapalain mo po kami ng puso na laging nakatingin sa iyo, ng isip na laging nakatingin sa iyo, ng mga pangarap na laging nakatuon sa mga will mo para sa amin. Sa bawat po na miyembro ng iglesyang ito, Lord God, patawarin mo po kami sa mga pagkakataon, Lord God, na dinidisregard po namin ang iyong mga salita. Dinidisregard namin ang mga bagay na panlangit. Hindi namin inaalala, hindi namin iniisip, hindi kami nagpo-focus sa mga bagay na yon. Lord, patawarin mo po kami. At sa oras na ito, humihingi po kami ng tulong, Banal na Espiritu. Lord, tulungan mo kami, Lord God, na ituon sa iyo ang lahat ng meron kami. Ang lahat ng atensyon namin, ang puso namin, ang aming isipan towards, Lord God, sa mga bagay na panlangit. Salamat, Lord. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat, binabalik lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Pwede po ba tayong tumayo lahat at awitin po natin yung isa po sa mga inawit natin kanina. Ang Christ is enough. No? Isa po sa mga parte ng awitin na ito, ang sabi po dito, Christ, my all in all, my joy and my salvation. And this hope, ito pong pag-asang ito ay hindi mapapawi. This hope will never fail. Ang sabi doon, heaven is our home. And through every storm, sa kabila ng lahat ng mga bagyo ng ating mga buhay, ang ating pong mga kaluluwa ay aawit sa Panginoon. My soul will sing, Jesus is here, to God be the glory. And ang chorus part po na yun, paulit-ulit, Christ is enough for me, Christ is enough for me, everything I need is in you, everything I need. Let us continue to declare na sa buhay na to, na kahit nahihirapan po tayo, may langit po tayong uuwian. Yun po ang bahay natin, na kahit napakahirap, puro na lang pighati, puro na lang problema, puro na lang kahirapan ng buhay na ito, let us continue to sing that Christ is enough for me, that Jesus Christ will fill all of these things na nakikita natin, kakulangan natin sa ating mga buhay. Sama-sama po tayong umawit sa ating Panginoon. Patuloy po nating damhin ang presensya ng ating Panginoon sa umagang ito. Damhin din po natin ang mensahe ng awitin na ito. Bawat salita ay awitin natin para sa Diyos. Awitin po natin, Christ is my reward. Christ is my reward and all of my devotion. And there's nothing in this world
never satisfied. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Sama-sama nating awitin mga kapatid. Let's sing. Christ is enough for me. Come on, church. Christ is enough for me. Declare everything I need. Oh, everything I need. Christ, my all in all, the joy of my salvation. Yeah. And this hope will never fail. Heaven is our home. Sing. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Sing Christ. Christ is enough for me. Christ is oh, everything I need is in you. Sing everything I need. Minsan papaawitin natin, Christ is enough. Christ. Oh, sing everything I need. He's in everything. Oh. Ang next part po ng awitin na ito ay isang deklarasyon na I have decided to follow Jesus. Wala nang talikuran to, mga kapatid. If you have decided right now na Lord, magpo-focus na ako sa'yo, itutuon ko na ang puso, ang isipan, ang paningin ko sa'yo, I have decided to follow you this morning, mga kapatid, as we sing this song, nawa ay maging totoo ito sa ating mga puso. If we decided to follow Jesus this morning, may this be true na sa araw-araw ng ating mga buhay, we will continue to focus on Him. Focus on the things above. Focus on the things that are heavenly. Inaanyayahan ko ang bawat isa as we sing this song. Taas po natin ang ating mga kamay. As we surrender to God, and sing, I have decided to follow Jesus. Oh, sing. I have decided to follow Jesus. Sing, no turning back. Come on. No turning back. Sing, I have decided. To follow Jesus. No turning back. No turning. Sing, I have decided. I have decided. Come on, church. Sing, I have decided. Yes, Lord. No turning back. No turning. The cross before. The cross before me. The world behind me. No turning back. Oh, oh. No turning back. No turning back. Lord Jesus Christ, this is our declaration this morning. That we have decided to follow you. We have decided to focus our eyes, our minds, our hearts unto the things that are heavenly, unto the things
that are in the heavens. We are deciding to follow you, Lord Jesus Christ. Marahil, Lord God, meron po kaming mga kapatid, Lord God, ngayon sa oras na ito na namimighati, napapagod, nanghihinawa sa iba't ibang aspeto ng kanilang mga buhay, nasasaktan sila emotionally, mentally, merong mga paghihirap financially, merong mga sakit, Lord God, physically. As of this moment, Lord God, ang dalangin ko po sa lahat ng mga kapatiran na ito, Lord God, may you continue to bless us with a heart that is openly focused sa mga bagay, Lord, na panlangit. Sapagkat kahit ano pa mang paghihirap ang meron sa mundong ito, kung kami ay nakafocus sa mga blessings na inihanda mo para sa amin, Lord God, sa kalangitan, kami po ay hindi mapapagod. Kami po ay lalakas, Lord God, tulad ng isang agila. Kami ay lilipad ng may kalakasan. At sa oras na ito, Panginoon, ang dalangin ko para sa lahat ng kapatiran na ito, palalakasin mo po kaming lahat, Panginoon. Bibigyan mo kami ng kalakasan na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Kapayapaan, pag-ibig, Panginoon, na meron ka para sa amin. Patuloy na iparealize mo sa amin kung gaano mo kaming minahal. Hindi kami karapat-dapat, Panginoon. Kami ay maruming basahan sa iyong harapan. Pero pinatawad mo kami. Minahal mo kami, Panginoon. At binigyan kami ng kaligtasan na after this life, we have this freedom, we have this peace, Lord God, na makakasama ka namin sa kalangitan. Salamat, Panginoon! Ang lahat ng ito ay papuri at pasasalamat ay tinataas namin sa iyo sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Ang lahat ng tunay na nagmamahal sa Diyos ay magsabi ng malakas na Amen! Bigyan po natin ng malakas na palakpakan ng Panginoon. Pinakamalakas para sa Diyos. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Salamat, Lord God. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Maari na po tayo nakaupo.